Yes. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Babasahin po natin ang Genesis 43, 1 to 34. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga sa ating morning devotion. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa napakagandang umaga. Salamat po sa pag-iingat mo sa magdamag sa bawat isa sa amin sa loob ng banal na dugo ni Jesus. Salamat po, Ama. At narito po kami para pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Samahan mo po kami at pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Purihin ang inyong kailang pangalan sa pangalan po na Jesus. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ah, titingnan natin ang pasimula ng kabanatang 43 ay sabi po ay lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Um, Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanya, mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi niyo pahintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador. Sinabi ni Israel, bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito. Nagpaliwanag sila, inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinatanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. 8 na po tayo. Kaya sinabi ni Huda kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisi. Diyos na po tayo. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Sinabi ni Israel, kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador. Kaunting balsamo, pulot pukyutan, astralago, laudano, alponsigo at almendra. Dublihin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. 14 na po tayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos. Nakahabagan kayo ng taong iyon upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi, kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. Praise God. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. 16 na po nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan. Isama mo sila sa bahay,
Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Mag, magkatay ka ng hayop at iluto mo. 17 po, sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose sa loob-loob nila. Marahil, dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaring bigla na lang, maaring bigla na lamang tayo dakpin, kundi ang ating mga asno. Kunin ang ating mga asno at tayo gawing mga alipin. 19 na po, kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinuusap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. 21 po, nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Ito po't dala namin para ibalik sa inyo. 22, may dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sinong naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. 23 po, huwag kayong mag-alala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong Ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. 24, sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. 25, pagkatapos inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose, pagdating nito, narinig nilang doon sila magsasalo-salo. 26 po, pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. 27, kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? 28 po, Ginoo, buhay pa po siya at malakas, tugon nila, at sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. 29, pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, ito ba ang sinasabi ninyong buong bungsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos. 30 na po, hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya ay mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya ay pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. 31 na po, nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain. 32, si Jose ay pinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. 33, kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. 34 na po, idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita at sa pasimula po ng ating pagbubulay-bulay sa ating morning devotion, sa kabanata pong ito ng ating pagbubulay-bulayan, medyo balikan po natin ang nakaraang Sabado na ang ating minamahal na Bishop Armando ang inyong narinig dahil medyo sumaba ang damdam ko. Pero napakabuti po ng Diyos na ito na uli ako ngayon. Pinalakas muli ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ang ating paksa noon ay bumalik si Jacob
ang ating paksa ay bumalik si Jacob sa Bethel, sa bahay ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. At sa kanyang pagsunod ay muling napakita sa kanya ang Diyos. At siya ay pinagpala. Purihin ang Panginoon. Napakaganda pong talata yung sinasabing sa kanyang pagsunod ay muling napakita sa kanya ang Diyos. At siya ay pinagpala. Napakasarap na namnamin ng isang Kristiyano yung salitang nang siya'y sumunod ay napakita sa kanya ang Diyos at siya'y pinagpala. At tinulungan siya sa pamumuhay na naaayon sa salita ng Diyos at dahil sa muling pagtatalaga ng kanyang buhay sa Diyos, muli niyang naranasan, hallelujah, ang pag-iingat, presensya ng Diyos. At yun po ang pinakahangad natin bilang mga anak ng Diyos. Yung maramdaman natin ang presensya niya sa anumang kalagayan. Purihin po ang Panginoon. At dahil sa muling pagtatalaga ng kanyang buhay sa Diyos, muli niyang naranasan ang pag-iingat. Hallelujah. Kailangan po natin yun. Tayo po ay nabubuhay sa napakasamang sanlibutan, malungkot, puno ng problema. Pero salamat po sa Diyos na meron tayong tagapangunang Diyos at purihin po ang Panginoon na siya po ay laging sumasa atin sa anumang ating kalagayan. Hindi po maiiwasan na may mga pangyayari na ang mga anak ng Diyos ay nakakaranas ng gaya ng pagkakaroon ng tagutom. At hindi po yun naiiwasan ng mga Kristiyano dahil tayo po ay nabubuhay pa dito sa daigdig. At sinasabing tagutom sa buong lupain, yung kapaligiran ng Kanaan, ngunit purihin ang Diyos na mayroong pagkain, masaganang pagkain sa Ehipto. Purihin ang Panginoon. Nang sinasabi ni Jose na sa panaginip ng paraon. At ngayon ay pagbulay-bulay natin sa ating morning devotion ang pagbabalik ng mga anak ni Israel sa Ehipto na sa kabanata pong ito ay ang mga anak ni Israel ay kausap ng kanilang ama dahil ang binili nga nilang pagkain ay naubos na. At doon po sa nabasa natin kanina, Genesis 43:2, sinabi ni Jacob na sa mga anak, bumili kayo ng pagkain sa Ehipto. Pero may problema ang kanyang mga anak. Sinabi ni Juda kay Jacob na mahigpit ang bili ng gobernador na huwag silang babalik kundi kasama si Benjamin. Kung hindi ninyo pasasamahin si Benjamin, hindi kami makapupunta doon. Hindi nila alam na iyon ay si Joseph na kapatid nila mismo. Purihin ng Diyos. Dito sa talatang 6 ng 43 ay nanisi si Jacob. Bakit ba naman sinabi pa ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito. Kaya sinabi ni Juda kay Israel, sa verse 8 po, sa talatang 8 ay, mamamatay tayo ng gutom, mama. Pasamahin na ninyo si Benjamin sa amin at nang magpaalis na kami. At doon po sa Genesis 43:9 ay nangako po si Juda. Iginagarantiya ko ang aking buhay, ako po ang bahala sa kanya. At kung babalikan natin ang Genesis 42:37, kaya ni Ruben, ama, kung hindi ko maibalik si Benjamin, patayin na niyo ang dalawa kong anak. Dito po sa pangako ng dalawang anak ni Jacob, si Juda at si Ruben ay mapapansin natin na may ipinagbago na
ang mga kapatid ni Jose. Ipinapakita dito na may ipinagbago ang mga kapatid ni Jose na ayaw na nilang dulutan ng kalungkutan ng kanilang ama. Purihin po ang Diyos. Napakasarap madama ng magulang na meron siyang mga anak na nagmamalasakit sa kanya. Sinabi ni Israel dito sa 43:11, kung iyon ang mabuti, payag na ako. Wow! Dati ayaw niyang pasamahin si Benjamin. Kasi naalala niya yung kanyang minamahal na si Jose na akala niya ay niluray ng mga hayop dahil ipinakita sa kanya ng iba niyang mga anak ang napakagandang damit na ginawa niya kay Jose ay punong-puno ng dugo. Ngunit alam natin sa kasaysayan na siya ay nililinlang lamang ng kanyang mga anak. Hallelujah. Ipinakita dito na may ipinagbago na ang mga kapatid ni Jose. Salamat sa Diyos na ang mga tao ay na gumagawa ng hindi tama ay dumarating din ang panahon na sila ay may pagbabago. Kung titignan natin ang Genesis 40:14, nang makita ni Israel na hindi siya makagagawa ng anuman upang baguhin ang kanyang napakahirap na kalagayan. At nagdesisyon siya sa kanyang sarili na uh, ang maaari na lamang niyang gawin ay siya ay umayon sa sinasabi ng kanyang mga anak at ipagkatiwala ang kanyang mga anak sa Diyos. Dumating din po sa buhay ko ang ganitong kalagayan na parang wala na akong ibang magagawa sa kalagayan ko bilang nanay, merong 7 anak, hindi pa noon ipinanganganak ang bunso si Jonathan, na hinahadlangan ako ng kanilang ama na maging Kristiyano. At napakatinding kalagayan ng isang babaeng nakakilala sa Diyos, tapos ang kanyang naging kasama sa buhay ay hindi o sumasang-ayon na siya ay maglingkod sa buhay na Diyos. Ang mga Cruzem po, si Mr. Cruzem ay hindi Kristiyano. Ako lang po ang naunang nakakilala sa Diyos, salamat sa Panginoon. Nung sinisingitan ko po itong pagbubulay-bulay natin ng patotoo, na 1963, ako po ay mamamatay na. Inilabas na ako sa hospital. Ang kausap ng doktor ay ang aking panganay at si Bishop Armando. Na ilabas na ako sa hospital dahil mamamatay ako, wala na akong pag-aasang mabuhay, wala nang maitulong ang doktor at gamot. At noon po ako nakarinig ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng aking kapatid na siya ay tinawag na rin ng Panginoon ngayon. Umuwi na siya sa Panginoon. Ang kanyang pangalan ay Juan Militar Ruiz. At sinabi niya sa akin na nabalitaan ko na wala ka na raw pag-aasang mabuhay. Ano yun? Naniniwala ka ba doon? Tignan mo mga anak mo ang liliit. 1963 yun. Ang liliit ng mga anak mo. Mayroon tayong Diyos na buhay na maaari nating lapitan. Ipapanalangin ka at ikaw ay gagaling. Sabi ko sa kuya ko, alam po ba ninyo na nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon ay salbahe po ako. Lumalaban ako doon sa kapatid kong matanda sa akin. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa iyo kuya, tigilan mo nga yan. Sabi ko, siguro protestante ka na Eh kuya,
tayo po ay pinanganak na Katoliko. At ako, naninindigan ako na mamamatay akong isang Katoliko. Sabi ng kuya ko, tumawa. Kapatid, walang Katoliko sa langit. Walang relihiyon doon. Ang mga nasa langit ay yung mga nahugasan ng dugo ni Jesus. Sabi ko, ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ko alam yan. Sabi ko, siguro nga, protestante ka na dahil may dala-dala kang librong maitim. Noon kasi ang mga Bible, ang balot o takip ng mga Bible ay itim. Dala-dala niya yung Bible niyang ang cover ay itim. Pero ang kuya ko ay napakatinding magbahagi ng salita. Talagang sinasabi niya, bakit nagkasala ang tao? Nilikha ang tao na may buhay na walang hanggan, hindi mamamatay, pero ang tao ay nagkakasakit at namamatay. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ang tindi niyang mangaral. Tapos nagalit ako sa kanya. Sabi ko, yung mga doktor na magagaling sa hospital, hindi ako kayang pagalingin. Yung pa kayang panalangin. Abay, nagdadasal din naman si nanay at saka ako. Nakaharap nga kami sa literato ni Virgin Mary. Bakit? Ah, ang mga Katoliko ba ay hindi marunong manalangin? Nananalangin din tayo, di ba? Tapos nagalit ako. Yung mga panahon yun na maluba ako ay pag nagagalit ako ay hinihimatay ako dahil ang puso ko ay matindi ang karamdaman. Nang himatayin ako, ipinag-pray daw ako ng aking kapatid, sabi nung isa kong kapatid din na nag-aalala sa akin, at siya ay umalis. Pero pinagbilinan, ang bilin ay sabihin mo sa kanya, subukan niya. Subukan lang niya. Dalhin mo siya doon sa ah, Manila Bethel Temple, yun po isa tough. At nung ako ay magising, ay sabi ng ate ko, dalhin daw kita doon sa tough. Sabi, Manila Bethel Temple daw. Eh sabi ko, ayoko. Nakita mo itsura ko, may sakit ako, payat na payat ako, tapos dadalhin mo ako doon sa kung saan, di natin alam yun. Alam po ba ninyo na ah, parang ano sa isip ko, natandaan ko sa isip ko yung salita ng kuya kong iniwan. Sabihin mo sa kanya, subukan niya. At alam po ba ninyo na siguro yun talaga ang panahon na tinatawag na ako ng Panginoon. Yun ang panahon na kailangan makilala ko na siya. At sabi ko sa ate ko, sige, punta tayo, kaya lang, nahihiya ako sa itsura ko. At alam mo ba ninyo na nagpunta kami sa Manila Bethel Temple at doon sa pintuan ng Manila Bethel Temple sa top ay naroon ang mga kababaihan na nakabihis. Naku, ang babango nila, ang gaganda nila. Eh, hiyang-hiya akong lumapit, pumasok kasi itsura ko, may sakit ako. Alam po ba ninyo, nung mga panahon yun, ang aking katawan ay puno ng allergy. May mga sugat ako sa mukha, sa baraso, buong katawan ko ay may kate. Ang tawag ng doktor ay skin allergy na walang gamot. Hindi yun gumagaling. Alam po ba ninyo na 5 taon akong may sakit? Butot balat, pangit, may amoy, yung mga may sugat pala sa katawan ay malansa. Yun. Ngayon, sabi nung sabi nung mga kababaihan, pasok po kayo. Sabi ng ate ko, sandali lang po, pwede po bang magtanong? May doktor po ba dyan sa inyo? Doktor ay opo. Ang aming doktor ay napakagaling na doktor. Napakagaling niyang doktor. At siya ay buong puso magpapagaling. At nung pumasok kami, hawak-hawak ako sa braso ng isang lady, ay nahihiya ako dahil yung aking baraso ay magaspang. Pero parang wala siyang nararamdaman. Simple, hakay-hakay niya ako at pinaupo ako doon sa napakagandang
upuan nila, pinuupo ko sa harapan. At pagkatapos ay iniwan na ako. Palinga-linga ako dahil naghahanap ako ng lalaking nakaputi. Sabi nun nila ay may doktor, pero wala naman ako nakita. Maya-maya umupo sa tabi ko yung isang babae na napakaganda. Pangalan niya, nalaman ko nung bandang huli na, siya ay si Erna Arsaga. Siya po ay choir director ng Manila Bethel Temple. At naku, naamoy ko ang bango. Sabi ko, naku po, paano na ako? Siyempre, nararamdaman ko yung pagkahiya. At umurong ako, lumayo ako ng konti sa kanya. Hinawakan ako sa braso. Halika, lapit ka sa akin dahil ito ang himnal. Pag nagsisimula ng gawain, ay hahawakan mong kabila, hawak kabila, kakanta tayo ha. Naku, yung hiya ko. Nagsimula na po ang gawain at napakasaya. Ang una kong narinig kasi 5 taon na akong nakakulong lang sa bahay, malungkot, may sakit. Um, yung kantang Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Naku, sa pakinig ko po, ang awit na yun ay napakaganda. At ang saya-saya, nagpapalakpakan. Purihin ang Diyos. Talagang hinihipo na ako ng Panginoon ng mga oras na yung kanta pa lang, kanta pa lang. Tapos, mamaya-maya, patuloy na nagkakantahan, magkasabay po yung piano at saka organ, ipinakanta na po yung ah, ah, isang kanta na masyadong humipo sa puso ko. At inaanyayahan na po yung mga tao na lalapit sa altar. At yung Amerikano at Pilipino na pastor ay patuloy na nagsasalita. Ah, ah, ang nakakapagtaka habang nagsasalita sila ay turo ng turo sa akin. Sabi ko, naku, ang kuya ko talaga. Baka naman sinabing ako ay ganun. Kayo na nandito, dahil kayo ay walang pag-asa ng mabuhay, tinanggihan na kayo ng mga doktor, wala na kayong pag-asang mabuhay, kayo mamamatay. Dumidi pa silang ganon. Narito si Jesus. Siya ay nakahandang magpagaling sa inyo. At ang dami pang sinasabing ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad kung kayo nagkasala. Iniisip ko po yung kasalanan kong nararamdaman sa buhay ko ay hindi ako magpapatawad ng Diyos dahil sa totoo lang po, ako po ay ah, kasama ng taong hindi ko talaga asawa dahil meron siyang unang asawa. At yun po ang aking patutuo sa aking buhay. Mayroon siyang unang asawa at ako ay pangalawa, kaya hindi kami kasal. At nadinig ko na ako ay nasa matinding kasalanan dahil nilinaw din yun sa akin ng kapatid ko na kapag nagbagong buhay ka, nagsisi ka ng mga kasalanan, iwan mo ang kasalanan ay pagagalingin ka ng Panginoon at ah, mamumuhay ka ng masaya kasama ng iyong mga anak. At yung pastor na Amerikano at pastor na Pilipino, turo ng turo sa akin, kayo na mga wala ng pag-asang mabuhay. Nandito ang Diyos, nandito si Jesus. At ang Diyos ay mapagpatawad at pagagalingin kayo. Sabi pa, kasi noon gusto ko nang magpakamatay. Gusto kong sunugin ang aking anak na panganay, si Virgilio, si Lily, si Mario, si Armando, si Bishop Armando ay buhay na noon. Si Armando, si Risa, yung anak kong babae. 5 po. 5 po ang gusto kong sunugin. Sabi ko sa kanilang ama, magdala ka nga ng isang balding gas para kasi ang amin pong kala noon, napakahirap po ng buhay ay yung kusinilya na nilalagyan ng gas. Magdala ka nga ng isang balding gas sa dito sa bahay at para
kailangan ng gas ay hindi natatakbo ang mga anak mo sa tindahan. Minsan umuulan, kawawa naman sila. Sabi ng kanilang ama, hindi ako mag-uuwi ng ganong karaming gas, baka maglaro ang mga bata ay magkasunog. Naku, sa loob-loob ko lang, hindi mo alam gusto kong sunugin ang bahay. Kasama ako at ang ating mga anak. Dahil hindi ko sila iiwan sa'yo, dahil baka mag-asawa ka uli, ay apihin ang aking mga anak. Kaya mas mabuting wala rin lang akong pag-aasang mabuhay, mamatay rin lang ako. Di, isama ko sila sa pagpapakamatay ko. At yun, natumbok ng mga preacher. Kayo na gusto na nang magpakamatay. Ba sabi ko, ako yun ah. Bakit alam nila? Hindi ko alam nung ako'y matagal nang nagbabasa ng banal na kasulatan. Ang mga lingkod pala ng Diyos na tumatayo sa pulpito ay sinasamahan ng Espiritu Santo at yun ang nangungusap sa kanila. Mga salitang dapat lumabas sa kanilang bibig ay kagaya nung narinig ko na kayo na wala ng pag-asang mabuhay. Kayo na gusto nang magpakamatay. Ay, ang Diyos ay narito. Ang Diyos ay mapagpatawad. At ang Diyos ay nagpapagaling. Si Jesus ay namatay sa krus para dalhin ang inyong mga kasalanan at dalhin ang inyong mga sakit. Sinabi na po, yung sinabi ng kuya ko sa akin na 1 Peter 2:24 na sa mga latay ni Jesus, ang mga may sakit ay nagsisigaling. Basta manampalataya lang, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Aba, napakaganda naman ng mga salita na naiiyak na naman ako na nadinig ko at talagang hinipo ng Diyos ang puso ko na maniwala. Nanampalataya po ako. Ang naalala ko yung sinabi ng kuya ko, subukan mo lang na pumunta doon. At ang kanta na patuloy, Just as I am, napakaganda ng kanta na yun. Just as I am. Patuloy na marahan na tumutugtog at hindi ko naisip ang sarili ko na malansa, may sakit, hindi maganda ang bihis. At talaga po na tumayo ako nung nag-aaltar call. Tumayo ako, lumuhod ako sa altar ng Manila Bethel Temple at ako ay umiyak. Sabi ko, wala akong kilalang Diyos kundi si Virgin Mary. Dahil yun ang niluluhuran ng nanay ko ting umaga. Niluluhuran namin magkakapatid nung kay bata pa. At sabi ko, paano yan? Hindi kita kilala. Kung totoo kang Diyos, pag pinagaling mo ako, paglilingkuran kita. Yun po, habang nakaluhod ako at umiiyak ako, umiiyak na naman ako, sorry po. Ay, um, alam ko na may nakatayong tao sa harapan ko. Hindi ko alam kung tao. Ano. Basta alam ko may nakatayo. May nakatayo sa harapan ko. Ipinatong yung kamay sa ulo ko. Yung kanyang kamay ay mabigat, malamig. Yung lamig po ay kumalat sa buong katawan ko at parang nanigas na yung katawan ko sa lamig. Yun lang. Yun lang po ang karanasan ko sa Manila Bethel Temple nung araw na yun. At nabalik lang ako sa sarili ko noong may umakbay sa akin, isang babae, nalaman ko ang pangalan niya nung huli, Flora de Jesus. Sabi niya, bakit ka nandito kapatid? Nawad niya ang kapatid. Sabi ko, nagtaka rin ako sa sinagot ko. Ako'y matagal nang naligaw, nagbabalik loob ako sa Diyos. Nagulat ako doon sa salita ngayon.
na bago sa akin. Pero yun ang karanasan ko doon at simula noon. Yun ang unang gabi na napahaba na yata ako, Pastora. No, yun ang unang gabi na nakatulog ako ng maimbing dahil pag nangangati po ako ay ipinag-iinit ako ni Mr. Cruzem ng tubig at binabanlian ko yung katawan ko para mawala yung kate. Doon lang ako nakakatulog. Pero nung gabing iyon ay hindi nag-init ng tubig si Mr. Cruzem, si Brother Cruzem, yung ama ng aking mga anak. Nakatulog po ako ng mahimbing. Pag naalala ko po yun ay iyak ako dahil iyon ang tunay kong karanasan sa Panginoon. At ang karugtong noon ay puro na paghihirap. Pinagaling ako ng Panginoon, himalang himala. Ang Manila Bentel Temple nung mga panahong yun ay napakaraming himala ang nagaganap. Himalang ginawa ng makapangyarihang Diyos na punong-puno ng pagpapatawad at punong-puno ng pag-ibig. Ako ay isa sa himala sa Manila Bethel Temple. Hindi ko makalimutan ang lugar na yun. At kasunod po noon ay puro na pagsubok dahil ayaw ng daddy nila na maging Kristiyano ako. Dahil nung mabasa ko ang salita ng Diyos at pinapaliwanag sa akin ng kuya ko, araw-araw pinupuntahan ako ng kuya ko. Sabi ko, kung lahat ng Kristiyano magiging kagaya ng kuya ko, kung magbahagi ng salita ng Diyos, ay walang pupuntang impyerno. Isa po ako sa nabahagi na niya na talagang hindi niya ako tinigilan. Araw-araw nandun siya hanggang sa nagalit sa kanya si Brother Cruzem. Gusto na siyang patayin. At ako naman ay uh, ayaw na rin yung pagsimbahin dahil ang gulo-gulo daw ng mga pastor, ng mga Kristiyanong dumadalaw sa akin dahil bakit ko siya hiwalayan? Nalaman ko na hindi maganda ang aming pagsasama dahil hindi kami talagang mag-asawa. Pero binigyan kami ng maraming anak. At ang mga batang yun ngayon ay naging apat ang pastor, naging Kristiyano silang lahat. Dahil sila ang una kong tinuruan. Natakot ako na lumaki sila na kagaya ko na hindi kilala ang Diyos at napariwara. Ngayon, napahaba na ang aking pagsasalita tungkol sa aking patotoo. At yun ay karanasan ko bakit ang aking mga anak ay una kong tinuruan ng salita ng Diyos. At masaya po ako na pati ang aking mga apo, meron na akong mga apo na pastor. Purihin ng Diyos. Sana po ito ay mensahe, aking patotoo sa mga nanay at tatay na siguruhin nila na una nilang maturuan ang kanilang mga anak. At prayer ko na yung mga susunod pang lahi ay maging mga Kristiyano. At balik po tayo sa ating paksa. Sorry po, napahaba ako. Nang makita ni Israel na hindi siya makagagawa ng anuman upang baguhin ang kanyang napakahirap na kalagayan, ang maaari na lang niyang gawin ay ipagkatiwala ang kanyang mga anak sa makapangyarihang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ganon din po ang ginawa ko nung, nung hindi ko na kayang tiisin ang pagsubok na ako'y hindi na nakakapagsimba
binawalan na rin akong magbasa ng Biblia at itinago na ako sa mga pastor. Palipat-lipat na kami ng bahay, ipinagbili ang aming bahay kung saan kami nakatira. Dalawang ulit pong ipinagbili ang aming bahay. Ay nagdesisyon po ako na umalis kasama ang aking mga anak. At yun po ay ginawa ko na ang talagang buong pananampalataya ko ay sa Diyos lang na makakatulong. Uh, Pinlano ko po yun, nagpapasting ako ng 3 araw, walang tubig, walang kain. At araw-araw inihanda ko yung damit ng aking mga anak. At yung patutuo kong yun ay mahaba-haba kasi humingi ako kay Brother Cruzem ng karton. Magdala ka nga ng karton dito sa bahay kasi ah paglalagyan ng mga damit na malinis. Kasi ang bunso noon ay si Paul, si Pastor Paul ngayon ng Bulacan. Ay, tapos sabi ko, sanggol noon si Paul. Sabi ko, mag-uwi ka rin ng plastic na lubid. Gagawin ko sampayan sa kwarto. Sabi niya, kasi pag hindi natutuyo ang lampin, kawawa ang bata, walang magamit. Sabi niya, hindi ba sabi mo, huwag magsasampay sa kwarto pag may bata kasi baka sipunin? Sabi ko, hindi. Basta, hindi, yung ano lang, yung hindi lang masyadong basa, yun ang sasampay ko. Yung, yung karton, paglalagyan namin ng mga damit sa pag-alis, yung lubid na sampayan ay gagawin kong tali ng box, yung karton. At pinlano ko po yun sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng panalangin ng aking Mother in Christ. Maganda po kapag meron tayong tinatawag na ina-inahan o ama-amahan sa simbahan na yung talagang magagabayan ang ating pagiging bagong Kristiyano, ay tawag ko sa kanya ay Mother in Christ, si Flora de Jesus. At yung araw na yon ay hinihingi ko sa Panginoon, pang 3 araw na nagpapasting ako. Nadinig ko siguro mga alas 4 pa o alas 5 ng umaga. Yung magdamag na yun na hindi na yun nahalos ako natulog, basta't nananalangin ako na, Panginoon, ang araw na ito ay binigay mo, aalis si Brother Cruzem ng umagang-umaga. Hindi ko naman alam na mamamalengke siya. Sabi na kay Lily, si Lily. Sabi niya, Lily, bangon, magsaing ka, ang nanay mo, nakita kong hindi kumain kagabi. Pupunta ako sa palengke. Ang palengke po ay dyan sa Bacoor ay katapat lang halos ng bahay namin, tatawid lang. Ay bibili ako ng ulam na gusto niya at magsaing ka, ha? Ayun. Sabi ko, Panginoon, eto na. Eto na, Panginoon. At pag ginising ko si Mario, yung isa kong anak, bantayan mo ang daddy mo, ha? Bakit po? Aalis tayo. Ihanda ko lang mga damit. Nung gabing yon, bago ako natulog, naghanda na ako ng mainit na tubig para sa gatas ni Paul, dahil siya ay sanggol, yun ang pastor ngayon sa Bulacan. At naghanda na rin ako ng gatas. Alam po ba ninyo kung magkano ang pera kong dadalhin? 35 pesos. Purihin ng Diyos. 35 pesos. Ang dala kong, ang dadalhin kong bata ay 5, 6. 6. Pati si Paul na sanggol. At yun, sabi ginising ko si Lily, ayun, naghuhugas ng bigas. Iwan mo yan. Kunin mo yung mga damit mo sa aparador, lagay mo sa box. Sabi ni Marisa, Nanay, saan tayo pupunta? Huwag kang maingay, basta magpalit ka ng damit at tayo alis. Nanay, pag naabutan tayo ni Daddy, papatayin ka niya. Anak, walang daddy makakakita sa atin sa pangalan ni Jesus. Tapos,
Sabi ko kay Lily, ano ka ba? Maggala-gala ka. Bakit? Magpalit ka na ng damit. Nanay, nahanap ko ang damit ko. Anak, ang damit mo nandyan sa kilikili mo. Natawa ko doon sa anak ko natataranta. Iniwan niya yung inuugasan niyang bigas. At yung pagkahanda namin, sabi ko sa mga bata, manalangin tayo. Kinuha ko na si Paul, binalot ko ng lampin. At sabi ko kay Mario, pasanin mo itong box. At wala si Virgilio nung mga oras na yon, yung aking panganay kasi ang mga anak ko po ay ah, i- pinatira ko na sa iba't ibang bahay para makapagpatuloy na pag-aaral. Si Lily ay nandun kay Sister Onyati, si Virgilio ay nandun kay Sister Pilisa sa Tondo. Si Armando ay nandun sa Laguna kay Aida na anak ni Sister De Jesus. Nako, sabi ko sa mga anak ko, manalangin tayo. Pagbaba ko, baba kayo. Pag sinabi kong tawid ako, tatawid tayo, tatawid kayong lahat. Yun po. At malapelikula ang aming pag-alis. Sabi ko, ah, pagbaba, baba lahat. Pagtawid, tawid. Sumigaw ang driver. Yung nagmura, hindi ko po bibigasin yung mura niya. Nagmura, ina ka. Ganon. Ang anak mo, muntik masagasaan. Alam po ba ninyo kung sino yung muntik masagasaan? Si Jeremiah, si Jerry na ngayon ay pastor sa Dasmariñas. Pastor sa tatlong simbahan yata yung kanyang yun. At hindi pinayagan ng Diyos na masagasaan yung magiging lingkod niya. At nagpapara ako ng jeep, walang pumapara. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang may gawa ng araw na ito. Ito ay binigay mo sa akin. Bigyan mo kami ng masasakyan. Yun ang, kung manalangin po ako noon, nung bago ako sa Panginoon, parang nakikipag-usap ako sa tao. Naalala ko po, si Moises. Moises, nakikipag-usap ng parang kausap niya ay tao. Nakikipag-usap ako sa Diyos. Bigyan mo kami ng sasakyan. Yung, yung nag-aayos ng traffic, hindi ko alam kung ano tawag doon, lumapit sa akin. Mrs., sasakay po ba kayo? Ay, opo. Tulungan niyo ako magpara ng sasakyan. Ay, wala po dito. Pumunta kayo sa kanto, doon kayo sumakay. At sabi ko, sige, salamat. Punta kami doon sa kanto, naglakad pa kami. Nakakita ako ng jeep na, yung driver, nililinis yung jeep niya. Sabi ko kay Mario, akin na yung box. Inihagis ko doon sa jeep. Malakas po ako noon. Ah, sabi ko doon sa driver, dalhin mo kami sa top. Mises, nakikita mong naglilinis ako ng sasakyan. Hindi po. Sabi ko, dalhin mo kami sa top. Kahit magkano, babayaran kita. Ang lakas ng loob ko, ano po? Ang lakas ng loob na yun ay bigay sa akin ng Diyos. At yung salita ko ay sinasamahan ng Diyos ng kapangyarihan. Aba, sumunod yung driver. Paano yan? Di ba ako nag-aalmusal? Sabi ko, mag-almusal kayo pagkatapos nyo kaming ihatid. Alam po ba ninyo? Ay dadaanan namin ng palengke. Sabi ko sa mga bata, pagdaan sa palengke, yuko lahat. Opo, yuko lahat kami. Alam po ba ninyo kung anong mensahe ang kinuha ko, tinitindigan ko? Yung ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na tuyo na hindi sila nasundan ng mga Israelita. Ay napakatindi po ng bago sa pananampalataya. Purihin ng Diyos. Talagang yung kung ano yung nakasulat doon sa Biblia, ay nako, pinapaniwalaan ko yun. Kaya sabi ng daddy ng mga anak ko, ano ka? Ang Biblia yan ay ginawa sa imprenta. Inimprenta lang yan. Ba't paniwalang-paniwala ka? Sabi ko, hindi. Inimprenta lang yan. Pero nagmula yan doon sa pinagmulan na iyan ay salita ng Diyos. At dumating kami sa TAF. Bago kami dumating, yung palang driver ay nanonood sa akin sa mga arte ko at sa mga bata. Sabi ng driver, Mrs., takas kayo kay Mister, ano po? Sabi ko,
Hindi po, nagmamadali lang kami dahil uuwi kami sa probinsya. Hindi po ako nagsisinungaling doon sa driver. Dahil talagang yun ang plano ko. Uwi kami sa Aklan, taga-Aklan po ako. At alam po ba ninyo na pagdating doon sa top na kami pero hindi pa doon sa Manila Bethel Temple, sabi ng driver, Mrs., dito na lang po tayo kasi po nagugutom na po ako. Mag-abang na lang po kayo ng ibang jeep. Sabi ko, magkano babayad ko? Ay, hindi po. Huwag niyo na po akong bayaran. Bilhin niyo na lang ng tinapay ng mga bata. Napakabuti ng Panginoon. Sumakay uli kami. Pagdating doon, sa Manila Bethel Temple, kumatok ako, sabi ko, ah, Sister De Jesus, nandito na kami. Si Sister De Jesus ay nasa restroom. At hindi na niya nagawa yung dapat niyang gawin dahil nadinig niya ang boses ko at lumabas. At dito na kayo. Sino kasama niyo? Ilan kayo? Nanginginig yung boses niya. Dahil alam niyang dumating kami doon na may problema. Sabi niya, nandito na si Virgilio. Si Virgilio po, yung aking panganay, ay nung gabi ko lang napuntahan sa Tondo kay Sister Pilisa. At drama po talaga, pampelikula po talaga itong pag-alis naming mag-iina. Kasi wala si Sister Pilisa, kayang katulong lang nandun. Ayaw ni Daddy Cruzem na aakyat pa kami. Sabi ko, Dad, medyo gusto kong mag-CR. Ah, sabi ko doon sa katulong, CR ko ha, samahan mo ko ha. Sinamahan naman ako. Sabi ko doon sa katulong, bigyan mo ako ng lapis at papel. Bakit po? Bigyan mo ako. Sinulat ko, anak, bukas aalis kaming magkakapatid. Kapag hindi ka nagpuntang Manila Bethel Temple kay Mami de Jesus, hindi na tayo magkikita kahit kailan. Nanay, bigay mo to sa anak ko ha. Pag hindi mo binigay yan, may kasalanan ka sa Diyos. Ay, po, bibigay ko po. Yun po. Kaya nakita ko doon si Virgilio at kami po ay sinamahan ni Sister Flora de Jesus. Napakalaking kwento po, napakahabang kwento sa Akuhi Mines. Itinago kami doon. Kaya lang, sinabi niya doon na ako ay ah, magiging katulong nila at patitirahin kami doon sa bahay sa likod nila. At pero iiklian ko na lang po ang kwento ay nasundan po kami ni Brother Cruzen. At napakatindi ng gwardiya, ah, ah, tumawag. Ay, meron pong mama dito, ang pangalan niya ay Armando Cruzem, ay nandyan daw yung kanyang pamilya ay dadalawin lang niya. Yun, sabi nung, sabi nung ano, sabi nung gwardiya, baka po busy pa po sila, bukas na kayo bumalik. Ginamit ng Panginoon yung gwardiya. Bukas na kayo bumalik kasi po baka busy pa sila. Yun. Si Daddy umalis at ang sabi babalik ka na bukasan. Ang ginawa namin ay umalis kami sa bahay nung kaibigan ni Sister Flora de Jesus at nagpunta kami sa simbahan ng ah, sa simbahan ni, kung nakilimutan ko yung pastor, humingi kami ng tulong doon sa simbahan na yon at all things work together po talaga. Yung talatang yun, totoo po yun, panghawakan nyo lang. At alam po ba ninyo na ah, sabi ko kay pastor, sabi ko doon sa pastor na tinuluyan namin na kilala si Marisa na kumakanta ng mga gospel song ay nag-attend pa kami ng Sunday service. At Lunes ay aalis kami, sabi ko, sasakay kami ng barko. Hindi ko naman po alam na may barko. Totoo lang po yun. Hindi ko alam na may barkong aalis papuntang Aklan. At binigyan kami ng pamasahe papuntang Aklan at dinagdagan yung pera at binigyan kami pinabaunan kami ng pagkain. At nagbiyahe na kaming mag-iina, iniwan na namin si Sister Flora de Jesus at talagang kasama namin ang Panginoon. Pagdating doon sa pier, ay sabi nung mga tao doon, ay, baka mahuli na kayo. Ang dami pa naman ninyo.
Aalis na po ang barko ngayon. May barko! Purihin ng Diyos. Pagpasok namin, pagtulay namin sa andamyo, kasi ang barko po may andamyo, ay pinatuloy kong una ang aking mga anak at ako sa huli. Tapos, yung kamay ng gwardiya ay nakaharang sa pinto. Mrs., wala na pong teheras. Ang sinasakyan po sa barko papuntang probinsya ay teheras. Mrs., wala na pong teheras. Sabi ko, walang teheras? Bibigyan kami ng Panginoon. Ay nako, wala po talagang teheras. Sinong Panginoon sinasabi niyo? Basta bibigyan kami ng Panginoon ng teheras, papasukin mo kami. Ayaw kami papasukin, hinawakan ko na mahigpit yung baraso ng gwardiya. Hindi na ba akong ganun? Sabi ko, papasukin mo kami. Tingnan mo yung mga batang yan. Pag bumalik kami, wala na kaming kaming bahay na tutuluyan. Gusto mo bang matulog kami sa karsada? Tumira kami sa karsada. Pinatuloy kami. Sa, ang Diyos ang kasama namin sa awa ng mga tao sa akin at sa aking mga anak. Ah, sige, dito na yan, oh, dito na isang bata, o dito katabi ko, nag-iisa ako, ganun. At yung gwardiya ay nangako na, sige po, pupunta ako sa kapitan, ikukuha ko kayo ng ticket. At sumakay kami ng barko. Ah, 20 taon akong hindi nakauwi ng aming bayan. Hindi ako nakauwi ng Aklan. Lumaki na po ako sa Maynila. At ang dala kong bata ay 6. Alam din ng aking pamilya ang naging kalagayan ko sa Maynila. At ang sabi ang, hindi ko na alam ang bahay ng nanay ko. Meron akong nakasalubong na mama na kamukha raw ako ng nanay ko. Ay, kamukha ka ni Nanay Edad. Ang pangalan ng nanay ko ay Caridad. Sabi ko, samahan mo nga kami. Hindi ko na alam bahay ng nanay ko. Yun, kinuha niya yung box na dala-dala ni Mario at nagpunta kami sa bahay ng nanay ko. Nadatna namin ang nanay ko na matanda na, tuwan-tuwa, pinagyayakap yung mga apo. At yung kuya ko na panganay namin ang sabi, kahit ano ang nangyari sa iyo sa Maynila, sa buhay mo, salamat na naisipan mong umuwi. Tinatanggap ka namin, kaya lang, ang pag-uwi mo ay 3 taon kaming hindi nakapagtanim ng palay, tagutom. Tagutom, kapatid. Tat- Kaya sabi niya, kung kakain kami, kakain din kayong mag-iina. Hindi ko lang alam kung ang mga anak mo kakain ng bigas na mais. At yun po ang aking totoo. Na kahit po naging hindi maganda ang buhay ko, tinanggap ako ng aking ina na walang tanong-tanong, tinanggap ako ng aking mga kapatid. At yun po ang naging dahilan para si Brother Cruzem ay matutong sumunod sa Panginoon. Noong, noong makita niya kami, nangako siya na susunod na siya sa Panginoon, maglilingkod na siya sa Panginoon. Ah, ang una ay nung umuwi ako sa Maynila, pinatira ko siya sa ibang bahay, pero nakita ko na siya'y namamayat at nagtatanong ang mga kapatiran. Sabi kasi ng aming pastor sa simbahan ay, hindi natin sasabihin ang inyong problema sa lahat. Kung gusto ninyong maging magkasama pa rin sa bahay, pero susundin ninyo ang Panginoon, ang Diyos lang nakakaalam. Yun po, ang bahay namin ay may second floor at 2 kwarto sa itaas. Ay doon siya nahiga si Brother Cruzem sa lugar ng mga lalaki niyang anak. 6 ang lalaki niyang anak at ako naman ay katabi ng aking anak na babae, si Marisa, sa kanyang kwarto. Mga mga kapatid, iyon ang aking mahabang patotoo na naging talagang ah, patotoo na ginawa ng Diyos ang pagbabagong buhay namin. Tinulungan kami. Tinulungan kami ng Diyos. At
hanggang sa bagamat 25 taon na naghirap ako sa mga pagsubok dahil umalis siya sa trabaho para bantayan ako, para hindi ako makapagsimba, para iniisip pa rin niya may lalaki ako. Pero hindi naman totoo yun, kaya nung malaman niyang hindi talaga ako, wala talaga akong lalaki at gusto lang niyang magbagong buhay, ay naglingkod na rin siya sa Panginoon. At December 27, 1985, malubha na siya sa PGH. Sabi niya sa akin, oo, nagsisimba ako, pero hindi ko pa talaga tinatanggap ang Panginoon. Eh, sige, tulungan mo akong tanggapin ng Panginoon kasi ayaw kong mapunta akong impyerno dahil sabi mo sa akin, mapupunta akong impyerno pag hindi ako nagsisi. Yun ang kanyang pagtanggap sa Panginoon, nagsisi siya ng mga kasalanan. Tinulungan ko siya. December, excuse me, December 27, 1985, tumanggap siya sa Panginoon. February 15, 14 ng madaling araw, kinuha na siya ng Panginoon. Inom lang po ako. Kinuha siya ng Panginoon. At naging napakalaya akong maglingkod sa Panginoon. Purihin po ang dakilang pangalan ng Diyos. At naalala ko yung aking patotoo dahil dito sa desisyon ni Israel na ang dalangin niya ay dito ay sinasabing humingi siya ng habag sa Diyos. Ah, sabi niya ay, sorry po na napahaba, Genesis 43, 43:14, nang makita ni Israel na hindi siya makagagawa ng anuman upang baguhin ang kanyang napakahirap na kalagayan, ang maaari na lamang niyang gawin ay ipagkatiwala ang kanyang mga anak sa mga kamay ng Diyos. At humingi ng habag at ihanda ang kanyang sarili sa pinakamasama pang pangyayari. Ako po hindi ko inihanda ang sarili ko sa pinakamasamang mangyayari nung ako ay tumakas kay Brother Cruzem. Dahil alam ng Diyos ang puso ko na gusto ko lang ipagpatuloy ang paglilingkod ko sa Kanya at gusto ko rin ang aking mga anak ay huwag mawala sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, nakalaan siyang tanggihan, tanggapin ang kalooban ng Diyos kahit na ito ay mga hulugan ng pangungulila at pagdurusa. Ngunit ang nangyari, nagwakas ang kanyang buhay na nagagalak sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos ng buong puso at buong buhay niya. Naalala ko pa rin si Reyna Esther noong papatayin lahat ang mga Hudyo dahil sa kagagawan ni Haman. At sinabi niya na lalapit siya sa hari, ano man ang mangyari. Sabi niya kay Mardoqueo na kanyang amain, ipinasabi ni Esther kay Mardoqueo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos lalapit ako sa hari, kahit ito'y labag sa batas, mamatay na akong mamatay. Alam po ba ninyo? Hindi yun ang inangkin ko sa puso ko nung ako'y umalis. Inangkin ko sa puso ko na kami ng aking mga anak ay mabubuhay at magpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon. At yun po ay inonor ng Panginoon. Alam po ba ninyo na
Ah, hindi ko akalain na nagaya ko pala ang pagpapasting ni Reyna Esther. Ay nagpasting ako ng 3 araw. Walang tubig, walang kain, walang pagkain. At yung hindi ko pagkain ang ginamit ng Panginoon para si Brother Cruz ay lumabas ng umagang-umaga para mamalengke. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po. Salamat po. Nabuksan ko sa aking mga tagapakinig ang aking patotoo na karamihan po sa mga tao hindi naniniwala na ang aking lahat ng mga anak ay nakakilala sa iyo. May 4 akong pastor. Lahat ng anak ko ay mananampalataya at meron akong mga apong pastor. At purihin ng Diyos. Sa edad ko ngayon, Ama, na 88, gusto ko pa rin maglingkod sa iyo. Gusto ko pa rin humayo. Ama, salamat po. Salamat po sa aking mga tagapakinig. Salamat po sa buhay nila. Purihin ng Diyos. Salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa na nakapakinig ng aking patutuo. At naway naging pagpapala sa kanila. Salamat po sa araw na ito. Basbasan mo ang bawat nakinig, tagpuin mo ang mga pangangailangan. Kung mayroong may sakit, ipuin mo at pagalingin. Dahil kayo po ang aming manggagamot. Exodus 15:26, sabi mo po doon, nakasulat po yun at inaangkin ko po. Patuloy sa buhay ko. Exodus 15:26, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. At isinulat ni Pedro ang patutuo na sa mga latay ni Jesus. 1 Peter 2:24, sa mga latay ni Jesus kayo nagsigaling. Salamat. Pagpalain mo ang mga nakinig ngayong araw. Ano man ang pinagdadaanan nila, ang mga mananampalatayang nabubuhay pa ngayon sa daigdig na ito na napakasama. Kami nabubuhay sa huling araw ay maraming pinagdadaanan. Gaya ng pinagdaanan ko. Ay gabayan mo sila at pangunahan at tulungan. Tagpuin pala lahat ng pangailangan. At patuloy naming ibabalik ang papuri sa iyo. Patuloy mo po akong tulungan hanggang sa darating na Sabado. Makasamang muli ang mga minamahal ko kay Kristo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Um, gusto ko pong batiin ang mga nakasama ko ngayong umaga na nagbulay-bulay. Si Bishop Arman po, Teacher Bell and family, Susette and family, Lorna Gayas and family, hallelujah. Rose Alegre, Rosel Gistiada, Irene Balagosa and family, Lovely Arguelles Ramirez, Alan Cangas and family, John Gemma Francisco, Bernie Laylay, Jocelyn Tagmuan, Tesha Calderon Perez. Salamat sa inyong lahat. Patricia, Elma Atienza, family, Fresi, Hazel and Christian. Hi Hazel, LP Digal and family, Cherry Ronyo and family, Jolie Panaligan. Hi Balae, pagpalain ka ng Diyos. Pastor Jerry Libres and Pastora Rose. O, Pastor, salamat po sa inyo. Purihin ng Panginoon, Caris and family. Oli Benitez, Miracle of Life family, mga kapatiran from other fellowship. Maraming salamat po. Sorry po na napahaba po ang ating morning devotion. Pero yun po ay isinali ko kasi
doon sa mga desisyon na ginawa ni Israel at ni Reyna Esther. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen.